Christ the Rebuilder, Lord of Restoration. When we say restoration, di ba ito yung parang kapag may nasirang gamit, normally you're trying to restore it, di ba? Let's say may nabasag or merong something na medyo luma na siya, na gamit, and when you go to the restorer, they will try to bring it into its old glory, kung gaano siya kaganda noong unang panahon, and then they will try to make it function as it did before. Sometimes you place some enhancements so that it will be a better belonging that you have, no? And when it comes to our God, naisip naman natin kung paano bumawi ang ating Panginoon sa atin, because yung restore sa ating Panginoon is yung pagbawi niya sa ating mga buhay. Paano kaya bumabawi ang ating Panginoon sa atin? Diba? Can we really say, katulad ng kanta kanina ni Don Moen, yung sabi na, He will come and save you. Can we really say that God can save us from our predicament, from our situation, from our current troubles, and so that we will be better the next day or the next hour? Can God really do it? And today God will answer all our questions for today. And He's saying to us that He is the rebuilder. Christ our Lord is the rebuilder. He is the Lord of restoration. So para mas maintindihan natin mga kapatid, let us see kung ano pong word ng ating Panginoon dito. In Joel 2:25, in the ESV version, God says to us, I will restore to you the years that the swarming locust has eaten, the hopper, the destroyer, and the cutter, my great army which I sent among you. So alam ng Lord na kapag may nangyayari sa ating buhay, no, may mga, pwede mo sabihin, mga salot, mga sakuna, mga trahedya, minsan sakit or karamdaman, mga problema, mga challenges, diba? We can go through a lot of sort of things in our lives, and God knows it. Hindi po kaila sa ating Panginoon, sa ating Diyos, na may mga taon, may mga panahon na parang nasayang. You can say na, sayang yung panahon, ano? Sayang yung taon, sana, nagawa ko na lang to, nahihakbang ko na lang ito. Pero dahil sa nangyari, hindi ko tuloy ito nagawa. Hindi ko tuloy ito naranasan dahil sa mga naganap sa buhay ko. But God knows it. So sabi niya, I will restore the years. Diba? Ibabalik niya kung ano man yung mga nanakaw na taon sa iyo. Because God allowed it. Diba? Sabi niya, which I sent among you. Pinayagan ng Lord na makarating sa atin yun. Of course, sabi nga natin, it is really not the intention of the Lord to harm us. Never yun ang intention ng Panginoon. Pero kung titignan mo yung konteksto ng salita na to, di ba? Ang Israel kasi makasalanang bansa. Ang dami nilang ginawang kasalanan. Ang dami nilang ginawang kamalian. And kapag tayo nagkakasala, of course, there are consequences. At part ng consequences na yun, yung mga nangyayari sa buhay nila. Sometimes may mga nangyayari sa atin out of someone else's curse. May mga sumumpa, may mga bagay na ginawa sa atin, kaya nangyayari sa atin yun. Maaaring dahil sa minana natin, it's a generational curse. Pwedeng ganon. No? Or maybe, this just Satan trying to attack our lives. Pero meron din mga instances na sarili natin kagagawa ng kasalanan. That's a lot of factors that can come upon our lives, kapatid. That's what we must understand. But the thing is, hindi mo plano ng Panginoon na habang buhay ito, na parang may problema, ay habang buhay ito problema, no? The plan of the Lord is to restore, ibalik sa tamang landas, ibalik sa dati kalagayan, as mas mabuti pa. Kaya kasabi natin kanina, parang may mga enhancements. Diba, minsan pag may restore, may mga bagong enhancements na, kumbaga parang upgraded ka na. Kapatid, gusto mo bang upgraded ka? Tell yourself right now, in the name of Jesus, upgraded. I want to be upgraded in the mighty name of Jesus. So let us read, ano po ibig sabihin po ng restore or restoration in the Hebrew language, in the Israelite language, so that we will understand more. In Hebrew language, it says, Leshazzer. I'm not sure if I'm saying it correctly. Or Leshazzer. No? Or Leshakzer. Depending sa accent, probably I'm saying it by mistake. But the thing is, this is the meaning of restoration. It is return or restore. Restoration often refers to God restoring Israel, or tayo, bilang anak ng Diyos, ay Israel din. Bilang mga Kristiyano, restoring to health, restoring fortunes, yung ating finances, yung ating mga pinagtatrabahuhan, yung ating business, yung pagkakakitaan, ano ba yung mga larangan ng fortunes or ng finances. Like, for example,
meron kang bank account, baka maaaring may nakuha sa bank account mo, nawalan ka, di ba? Maybe na-scam ka, nanakawan ka. Pwede sa trabaho, may performance ka na kinakailangan, may tawid na performance, hindi mo mapagawa yung performance mo, di ba? Or maybe, you are looking to be someone, like probably you are praying to be a doctor, or to be a lawyer, or to be somebody, and so that mas magiging maganda ngayong kinabukasan. So ito po parte ng mga restoration ng Panginoon na inaayos at binabalik. No? At yung spiritual vitality, buhay, yung ating buhay spiritual sa ating Panginoon. Mahalaga sa Panginoon yun. The way tayo na mamuhay na spiritual ay tinitignan ng Panginoon kapag bumagsak ito, gusto ibalik, i-level up ulit muli ng ating Panginoon ang ating spiritual vitality. So that is the definition of restoration sa ating Panginoong Diyos. No? Yan po ang gawain ng ating Panginoon. Hindi po yung naniningid sa Kanya. And when it comes to restoration, always, we look at the best example ng ating Panginoon is the land of Israel. When you look at the land of Israel right now, years ago, sabi nga nila, less than 1,000 years, 2,000 years ago, ay talagang wala na pong Israel. Namatay na po ang bansang Israel. Nagkawatak-watak sila kasi sila po yung bansa na talagang palaban. Number one, kasi meron silang pananampalataya sa ating Diyos. Diba? Takot sila at naniniwala sila sa Diyos na buhay. And because of that, they have this belief, they have this faith na lagi silang ililigtas ng Panginoon. The problem with them is lagi silang nagkakasala. Lagi silang nababackslide. At dahil doon, syempre napaparusahan sila sa kanilang mga kasalanan. Pero yung pagmamahal ng Diyos ay hindi nawawala sa kanila despite everything that has happened. And so maraming beses po silang meron silang magandang lupain, magandang nakumkub sila, nasakop sila, nawala sila sa kanilang lupa, and then ibabalik sila muli ng Panginoon. Diba? So nangyari ito nung panahon ng Assyrians, nung panahon ng Babylonians, nung panahon ng Persians, and then a lot of other nations conquered them. Diba? Na-conquer din sila ng Greece, ng iba't ibang bansa. Pero isa sa mga pinakasikat na sumakop sa kanila, talagang it made a dent or a memory in history is yung Romans, yung panahon ni Christ. No? Kaya talagang nasakop sila ng talagang grabe pagkakasakop sa kanila ng Romano, ng mga Romans. And because of this, they had a great battle with Rome. No? The problem was, itong Rome, hindi ito papayag na basta-basta matatalo. Kasi after some time, nag-rebelde sila, naging free sila, pero pinarusahan sila ng matindi ng Roma. At dahil dito, nagkawatak-watak sila. Pero ito po, I believe, ay resulta rin ng kanilang kasalanan sapagkat pinatay nila ang ating Panginoon Jesucristo. Not knowing na yung hinihintay nilang Messiah, tandaan natin, they are waiting for their Messiah for so many years. Diba? Ang tagal-tagal na lang hinihintay. Nung dumating, hindi nila nakilala. Dahil siya ba yung kapatid? Kasi tumitingin sila sa nakikita ng mata. Jesus Christ during that time looked ordinary to them. Parang ordinaryong tao. Sabi nga nila, karpintero. Diba? But there is nothing ordinary with God when it comes to the spiritual. But they look out from the outside. Sabi nila, dapat dumating hari na dito yan. Warrior. Pero di naman papayag na siya isang karpintero. No? Nagkamali sila. Dahil doon, napatay siya. Napatay nila si Jesus Christ not knowing na yung kanilang tagapagligtas ay kanilang pinatay. At because of this, naging curse din sa kanila. Hindi ibig sabihin na kinalimutan na sila ng Lord. Kaya mali kapatid yung mga haka-haka na bago na ang Israel, na black people na ang Israel, hindi po black people ang Israel. Yes, there are some black people inside Israel, but Israel is not only for one, diba, type of demographic. But this is for the Jews or the Hebrews na tinawag ng Panginoon, yung 12 tribes of Israel. Yun po yun. Huwag po natin papalitan. Pero kung gaano kabuti sa kanilang Panginoon, nagkawatak-watak na sila, diba, dahil ginawa nung Roma para mawala sila. Tapon yung sa iba't ibang bansa yung mga yun. Diba? Yung mga nasasakupan ng Roma, itapon yung lahat ng Israelita, mga Hebrew. You throw them to those places and to those nations. And rename the name of Israel. Hindi na siya Israel. You will rename it as Capitolina Palestina. O Palestina Capitolina. Ang layo na sa dating pangalan. Pinalitan ng bagong pangalan. Diba? So yung lupa ng Israel na pangako ng Panginoon sa Israel ay nawala. Pero hindi po doon tatapos ang istorya. Because after thousands of years, nabalik po sila sa kanilang lupain. Na-preserve ang kanilang culture,
na-preserve ang kanilang faith sa Lord, na-preserve ang kanilang pananamit, ang kanilang lengguwahe, ang kanilang pagsusulat. Nakabalik sila sa kanilang sariling bansa in 1948. At kaya ngayon, grabe po sa kanila ngayon. Hanggang ngayon, gusto silang wasakan ng lahat ng kapaligid sa kanila. Gusto silang pataubin at patayin. But no one can deny, kapatid, that God restored Israel. Can you deny it? No one can deny it. It's a miracle. Pinangako ng Panginoon niya sa Biblia in the Old Testament na babalik ang Israel sa kanilang lupa. And so the same sa ating mga kapatid, sa buhay mo. Maybe someone told you na wala ng pag-asa. But God is telling you today that there is no hopelessness in the eyes of the living God. Because there is always hope kapag naniniwala ka, nananampalataya ka sa ating Diyos. Tulad ng ginawa niya sa Israel. Just like with all of us parents, kapatid, sa mga parents, di ba, kung gusto mo simula yung bumawi, lalo na pa, nagkulang ka, nagkamali ka sa iyong mga anak. Gusto mong bumawi. Pero ang Panginoon, tigit niya kasi kahit kailan, hindi nagkulang ang Panginoon. Pero gusto niyang bumawi pag nakita niya na inapi ang kanyang anak, di ba? May nangyari sa iyo hindi maganda. May mga bagay na naganap sa buhay mo na hindi ka aya-aya. Babawi ang Panginoon. Hindi siya papayag na ganun lang. Kaya He comes to restore, to return you to your old ways, the good ways, hindi the bad ways, the good ways, and restore you sa iyong pedestal. No? Ganyan ang gawain ng Panginoon. Ibabalik ka niya at higit pa with enhancements. Kaya, isa po yung magandang story yung kay Hulk Hogan, di ba? Kung kilala niyo po si Hulk Hogan, kamamatay niya lang po the past few days or the other day, I believe, wala na po siya. Isa po siyang sikat na wrestler kung hindi niyo po siya kilala. And he admitted, marami po siyang kasalanan ginawa sa kanyang buhay, magulo po ang kanyang buhay. No? But in his latter years, because he surrendered his life to God, then God restored his happiness. God restored his strength. God restored his fame. Kasi nalaos na si Hulk Hogan. Pero binalik po ng Lord yung kanyang fame. Binalik po ng Lord yung kanyang finances. Binalik ng Lord yung kanyang marriage. Ganun po ang Panginoon. He restores. So kapatid, today, God is teaching us about His restoration, His restoring power. Ganun po ang ating Diyos na buhay. Focus point number 1 na binigay sa atin natin Panginoon, He doesn't only restore your life, He intends to restore your joy. So hindi lang po i-restore o ibabalik ng Panginoon ang iyong buhay, yung maayos na pamumuhay para sa iyo, kundi gusto ibalik yung iyong kagalakan, yung saya. Tatawa ka muli, sasaya ka muli, ngingiti ka muli. Yun ang pangako ng Panginoon. Hindi ko yung pangako. Sabi niya yun. Ganun po ang gawain ng Panginoon. He wants to restore our joy. In Psalm 51:12, in the ESV version, it says to us, "Restore to me the joy of your salvation and sustain with me a willing spirit." Kaya sinabi nito, willing spirit. Kasi mahirap lumaban sa buhay pag hindi ka masaya. Diba? Pag hindi ka nang nagagalak, it's hard to really do things. Diba? Sabi nga nila, you cannot really do anything if it's not your passion. Sabi nga nila, kung hindi mo to passion, you will not do it with joy, with love. Diba? With the best that you can be. Kaya nga yung creative power na isang tao, the way to create things, to be creative, it comes from your passion. Kung ano skill mo. Diba? Kaya sabi nila, I'm a good artist, I can draw this, I can draw that, because you have that passion to draw. I'm a good dancer because I know how to dance. I'm a good dancer. You know it yourself kung ano kaya mong gawin at hindi mo kayang gawin. Because God placed it upon your heart. Before ka pa pinanganak, may nilagay na mga bagay na ang Panginoon sa buhay mo, sa pagkatao mo. At gustong i-restore ng joy, yung salvation at yung joy mo. Hindi lamang yung buhay mo, kundi yung kagalakan. Yun ang number 1, yung unang-unang niya gustong i-restore, ibabalik niya. So, maaaring nanakaw ito ng iyong current situation, diba, ng current events ng buhay mo, you feel bad, you feel hopeless, you feel na parang walang kakampi, parang walang tumutulong sa iyo, or wala kang kasama, diba? God knows it. God sees it, diba? But He wants to restore your joy, because that's the important thing. Parang pundasyon yun ng ating buhay, yung kagalakan. Pag hindi ka na nagagalak, delikado yan. So God wants you to be joyful. Kaya nga sabi nila, di ba, in everything, di ba, give thanks, be joyful. Sabi ng Panginoon yan. So that hindi tayo madadala ng ating kaaway. Kasi yun ang gusto niya, na nakawin ang kasiyahan at ating kagalakan. So patuloy nito si Jacob, di ba? Number 1 yan, ang dahil mga naging trahedya sa kanyang buhay, namatay siya ng anak, di ba? Nawalan siya ng mga ari-arian sa bahay, sa buhay niya.
niloko siya ng uncle niya. Ang dami nangyari hindi maganda sa buhay ni Jacob. Pero doon nagtatapos sa kanyang storya. Because at the end of his life, before he died, ni-restore ng Panginoon sobra-sobra. Lahat. Ibinalik na Lord. Yung akala niya, anak niya na patay, si Joseph, buhay pa pala. Diba? At hindi lang yun, pinayaman sila ng gusto ng Lord. Hindi lamang sila pinayaman, the Lord placed them in power. Dahil si Joseph ang naging hari ng Egypt or the Pharaoh of Egypt. Technically, the emperor of the free world during that time. Kasi the most powerful nation on earth was Egypt in the time of Joseph. So you can only imagine, kapatid. Alam ng Lord ating mga pinagdadaanan. Pero He wants to restore not only the things that we desire for, the things that we pray for, but He also wants to restore our joy. Alam ng Lord kung ano magpapasaya sa atin. Kaya kapag alam ng Lord kung ano magpapasaya sa iyo. And can you imagine it? Diba? Yung mga bagay na nagpapasaya sa iyo na kaya pang i-restore ng Panginoon. Sapagkat walang imposible sa ating Diyos. Focus point number 2 na binigay ng Lord, He restores your faith so you can praise Him. Para purihin mo siya. So He will restore things in your life so that yung faith mo, yung pananampalataya mo, mas lalakas, mas babalik sa Panginoon. Kasi there are times na para manghihina ka. You feel doubtful. You feel that you doubt God's goodness. Diba? Parang feeling mo, will God surely come? Diba? Will God really save me? Will God really do this for me? Kapag nakikita ng mata mo ay ganito ang sitwasyon, how will God do it? Diba? Napakahirap pagtiwala pag hindi nakikita ng iyong mga mata. Pero this is the real thing that God requires for us, to believe in things not seen. Diba? Kaya nga sabi ni Lord, faith without action is dead. Diba? We have to believe. We have to act by believing. We have to believe first. Kahit hindi mo pa nakita. And that will be added to you as righteousness. By faith. Diba katulad kay Abraham? Wala pong maniniwala sa sinabi ng Lord na pumunta siya sa isang lupain na ibibigay sa kanya ng Lord. Eh, ang sagana ng buhay ni Abraham eh. Ngayon, hindi kaya inisip ni Abraham nun na, hindi ba imagination ko lang yun? Pupunta raw ako sa lugar na hindi ko alam. Sa desierto, sa wilderness. Magtatayo ako ng bagong nation doon. At gagawin niyo, wala na akong kahit anong ahawak. Samantalang dito, sa lupain ko, sa land of poor, sagana. Maganda ang buhay. Good life. Yung minsan gusto natin yung we are just resting, we are relaxed, comfortable. You don't want to go to your uncomfortable situation. Pero yun po yung hamon ng kapananampalataya kay Abraham. Because gusto ng Lord na restore yung kanyang faith sa Panginoon. Ganon din sa atin lahat, kapatid. Sometimes God allows things to happen in our lives and so that He will restore our faith. In Jeremiah 17:14, in the ESV version, God says to us, "Heal me, O Lord, and I shall be healed. Save me, and I shall be saved. For you are my praise." So alam ng Lord, lalo na kung may karamdaman ka, may sakit ka, no? Na kapag pinagaling ka niya, pupurihin mo siya. At yun yung gusto niya. That's why, one of the reasons why He always do miracles. Kaya dapat mong panghawakan itong mga pangako ng Panginoon. Kung tatawag ka sa Panginoon, susurrender ka sa Kanya, at yun ang gusto ng Panginoon, kaya kanyang pagalingin. Walang bagay yung hindi kayang pagalingin ng Panginoon. Ako, I can testify to that so many things has happened in my life. Impossible things, impossible situations. But God delivered me so many times. Ganun kabuti ang Panginoon. And so kahit ano pa yung kapatid na dinadanas mo sa buhay mo, kung magtitiwala ka sa Kanya, in God's perfect time, it will happen. He will heal you. Basta mag-believe ka sa ating Panginoon. In Ephesians 5:15-16, in the New King James Version, it says, "Return, you faithless sons, I will heal your faithlessness. Behold, we come to you, for you are the Lord our God." So ang ating Panginoon, i-heal niya hindi lang yung ating sitwasyon. Hindi niya i-restore lang ang ating sitwasyon, kundi yung ating faithlessness. Kasi there are times in our lives na parang nalalabo, di ba? Parang dumuduyan yung ating pananampalataya sa ating Panginoon.
And so, ang design ng Panginoon is ibalik niya, i-restore na niya yung pananampalataya natin sa Kanya. Sapagkat minsan nananakaw ito ng kaaway, naliligaw tayo, nabibigyan tayo ng mga maling payo ng mga tao, di ba? Near us, minsan may mga bagay tayo nakukuha na impormasyon na hindi natin dapat sinusunod, pero sinusunod natin yung mali. And so without the power of the Lord, we trust yung mga maling pananaw, which is hindi dapat. And so what God wants us is for us to return into believing Him doon sa kanyang mga plano, according to His purpose and plans. Kasi tayo pwede tayong maligaw. Kaya ang Lord gusto niya ibalik tayo sa ating landas. And so that we will not be doubting Him. Diba? We will realize kung gano'n natin siya ka-lead sa ating mga buhay. And one of the great examples of that is Elijah. No? If you remember Elijah, yung nangyari po sa kanya, ay talaga namang, nung panahon nyo, halos lahat ng mga prophets patay na. Pinagpapatay nila Jezebel at Ahab. They destroyed all of the prophets. Most of the prophets, probably mga ilan nila na lang, bilang na lang sa kamay, ang nakita na iba nagtatago. They're hiding. No? And so he was in that position na talagang nanghina po ang kalooban ni Elijah. Lalo nung threaten siya, napapatayin siya ni Jezebel. So sobrang depression niya, parang nasabi niya na, Lord, purin mo na lang ako, sabi ni Elijah na gano'n. Pero ang Panginoon hindi po gano'n. Pag sinabi natin ganyan, gano'n na lang gagawin niya. No? He made sure na na-establish na mabuti si Elijah. Diba? He made a lot of miracles pa sa buhay ni Elijah during that time. And then he gave yung tagapagmana, the prodigy, ni Elijah sa Elisha. Dumating na po si Elisha, the one that he will teach, and he will receive the power that came from the Lord to Elijah, to Elisha. So, hindi lamang po yung name ni Elijah, maalala ng mga tao, kundi yung mismong legacy niya. People will remember na ito pong kanyang ministry bilang prophet ng Panginoon ay tinawag ng Panginoon, inihayag ng Panginoon from Elijah to Elisha. Sinigurado ng Panginoon na yung legacy niya, yung ministry niya, ay may magtutuloy sa Elisha yun. And he will be honored among the people. Diba? At pinahiya niya yung hari si Ahab kasi nung pauwi sila, tumatakbo po si Ahab, ay inunahan pa siya, may kabayo si Ahab, inunahan pa siya ni Elijah. Tumatakbo si Elijah na parang flash. Can you imagine that? And a lot of other miracles na nangyari sa buhay niya. Diba? Kinomfort ng Panginoon si Elijah. Pinakain siya ng cake sa disyerto. Kasi sa sobrang depression ni Elijah, nagtago siya sa disyerto. Pero ang Panginoon, tinulungan siya. I can only imagine kung paano kaya nagbe-bake ng cake ang Panginoon kasi yung mga angels, ginawa niya, inutusan niya para mag-bake ng cake para kay Elijah. Mga pagkain, special. Diba? Wow! Sana all, sabi nga nila, diba? Ano kaya lasa ng cake na yun? So God knows what we need, what we desire, and what we want. Alam ng Panginoon lahat yun. Pero sa pagre-restore niya sa atin, hindi niya nire-restore ang ating mga buhay. He makes sure na hindi niya lang tayo binibigyan ng tsansa, kundi He wants to restore our faith to Him. Napupurihin natin siya at sasambahin natin siyang muli na siya ang ating Diyos sa tagapagligtas. Kaya nga siya, tagapagligtas, the Savior that we have. Kasi sometimes we forget it. Sa dami ng mga problema natin, nakakalimutan natin na siya ay tunay na tagapagligtas. So, take away sa binigay sa atin ng ating Panginoon dito. There are 3, no? Number 1, God restores with double portion. So surely, kapag nag-restore ang ating Panginoon, doble sa ating mga inaakala. Ganun po gumalaw ang ating Panginoon. Doble po ang babalik. Pangalawa, the latter will be greater than the former. So kung ano yung nauna, yung paparating ay mas higit pa. Yun ang gusto ng Panginoon. Mas matindi pa yung dating na blessing sa'yo in the future time. So you have to trust the Lord na gagawin niyo sa buhay. You have to claim the promise. And in restoration, you will realize that it was all God. Mare-realize mo kapatid na tunay ng Diyos ang gumawa nito. Si Lord ang gumawa nito at alam ko, Panginoon lamang kay kahit merong ganyang kakayanan. Let us read the verses ng Panginoon. In Isaiah 61:7 in the New King James Version, God says to us, instead of your shame, you shall have double honor.
and instead of confusion, they shall rejoice in their portion. Therefore, in their land, they shall possess double. Everlasting joy shall be theirs. So it's a legacy defining, sabi nga nila. Kapag may ginawa ang Panginoon, isang napapaisip tayo, bakit yung mga masasama? So tuloy-tuloy yung kasamaan nila. Di ba? Bakit inaapi nila kami pinababayaan ng Lord? Di ba? Parang gano'n minsan eh. Bakit hinahayaan ng Lord na may sakit? Bakit hinahayaan ng Lord na may problema? Parang doon ka lagi sa hinahayaan ng Lord. You have forgotten that God is a redeeming God. He allows things to happen in our lives through so many factors. Sabi ko, pwede dahil sa kasalanan natin, no? But He does not stop there. Hindi po doon nagtatapos ang istorya, kapatid. Hindi pa tapos ang pelikula. Remind yourself of that. Because He wants to restore double portion. Instead na kapahiyaan, sabi, instead of your shame, you shall have double portion. And you shall possess double in the land and everlasting joy. It's a legacy-defining moment sa Lord. So kapatid, yun dapat pag-pray mo. Ay bigay ng Lord yung double portion at yung everlasting joy na magmumula sa Kanya. In Job 42:12, in the NIV version, so God says to us, so the Lord blessed Job in the second half of his life, even more than in the beginning. For now he had 14,000 sheep, 6,000 camels, 1,000 teams of oxen, and 1,000 female donkeys. Why is this important? Kasi mas matindi po yung naging blessing po ni Job. Doble-doble at higit pa yung dumating sa kanya. You can imagine na sobrang dami niya namatay ng mga hayop, namatayin siya ng mga anak, di ba? Namatayin siya ng mga servants, nasira at ang ari-arian niya. Pero nung binalik na Lord, higit-higit pa. The latter was better, was greater than the former. Doon sa nakaraan niya, mas higit pa yung blessing ng Lord sa kanyang kasalukuyan. Nung dumating na yung kanyang future. So, ganoon tayo dapat tumingin sa Lord. Kasi ang Panginoon, pag nag-restore siya, hindi lamang parang ibinalik niya, parang, alam mo, parang pinatsi-patsi lang, gano'n, nilagay tinapalan, gano'n ba ang Lord? Hindi gano'n ang Lord. Ang Lord, ang kapatid ng Lord, pag bumalik, pag bumawi, sobra-sobra. Doon tayo dapat itingin. Kasi grabe po bumawi ang ating Panginoon. Doble-doble ating ito. Kaya sabi, diba, when a thief, diba, comes to steal, God will make them repay more than 7 times or more. 7 times or more. So the enemy, he is a thief, di ba? Ang kaaway si Satan. So always claim it in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, whatever the enemy stole from my life, God will restore more than 7 times. I claim this in the mighty name of Jesus. So ganun dapat tayo, mga kapatid. Make sure that you decree and declare the promises of the Lord in your life. Sa trabaho mo, sa eskwela mo, sa business mo, di ba, sa opportunities mo, sa mga pangarap at plano mo, lahat. Sa pamilya mo, sa anak mo, sa asawa mo, sa mga magulang mo. Decree and declare the promises of the Lord. Whatever was stolen, God will restore double portion, and the latter will be greater than the former. In last verse, Joel 2:27, in the ESV version, God says to us, you shall know that I am in the midst of Israel, and that I am the Lord your God, and there's none else. And my people shall never be again put to shame. Alam ng Lord kung tayo napapahiya. Ayaw ng Lord yun. Alam mo ba yun, kapatid? Ayaw ng Lord na tayo ay napapahiya. Ayaw ng Lord na tayo na-down. Hindi kalooban ng Lord na tayo nakasalampak at bagsak ang buhay natin. Hindi kalooban ng Panginoon. Hindi gusto ng Lord na tayo na-depressed. Ang gusto ng Lord ay tagumpay tayo. We are more than conquerors through Christ Jesus our Lord. We're supposed to be victorious. Yun ang plano ng ating Panginoon. Kaya malalaman mo, pag bumawi ang Panginoon, that He is the Lord your God, masasabi mo, really, the Lord is God. The Lord is God. Sabi niya, there is none else. No one can save you from your very situation. Yun ang sabi niya. Except me. And I will never again let you be put to shame. Yun ang sabi ng Panginoon. Hindi ka na papabayaan ng Lord na mapahiya pa. Muli. Magtiwala ka sa Panginoon sa kanyang mga pangako, kapatid. You have to trust Him. Surrender your life to Him. Give to Him your very life. Tandaan natin, si Lord, pagbabawi ng blessing, higit pa sa kaya nating isipin. Higit pa sa ating kayang isipin.
Ganun ang Lord bumawi. So sometimes you think na parang napabayaan na, iniwan ka na ni Lord, di ba? Hindi dapat ganun ang iyong kaisipan, ang iyong puso, kapatid. And whatever it is that you're going through, kapatid, in your life, maybe there are problems, there are troubles that you're going through, which is normal for every people, diba? Especially for Christians or for believers. It's part of life, the life of a Christian, may mga troubles. Sabi nga ng Lord, diba? Many are the troubles of the righteous man, diba? But God will deliver him from them all. Many are the troubles of a righteous man, but God will deliver him from them all. Hindi sinabi ng Lord na many are the troubles of man, of a righteous man, yung taong tumatanggi o nananampalataya sa Panginoon, at doon na, tapos na. Hindi po ganun, kapatid. Sinasabi niya, He will deliver you. He will deliver me. He will deliver us from it all. Lahat ng pinagdaraanan mo, ililigtas ka, iaahon ka ng ating Panginoon. Ganun ng ating Lord. Kaya sabi ng Lord, He should find you faithful, kapatid. Kasi sometimes pag may mga pinagdadaanan tayo sa ating buhay, we forget to do the right thing. Nagbabackslide tayo, kung ano kalokohan ginagawa natin kasi feeling natin walang Diyos. Mali yun. You should find us faithful, kapatid, in our very situation. So that in our day of restoration, we are ready, we are prepared. Matanggap natin yung restoration, yung blessing, yung reward. Kasi baka mamaya, hindi mo matanggap yung restoration dahil tinalikuran mo ang Diyos. Ay, gets mo ba yun? Lahat tayo, kapatid, ay merong time of restoration. Merong seasons of restoration, seasons of trouble, seasons of normalcy, di ba? Seasons of luck, seasons of blessing. Lahat merong gano'n, iba't ibang sitwasyon ng bawat tao, bawat season. But may the time of the restoration of the Lord be the time of us being faithful. And so that matatanggap natin yung restoration ng ating Panginoon. Yung pagbabalik ng kanyang bawi, yung pagbabawi sa atin ng ating Panginoon. Why? Because God restores us to be a light to other people. Intindihan ba natin? Hindi lang para for our own gain or for our own good. And so that the other people will see, natuloy nga man Diyos kasi itong tao na to, Diyos lang ang may himala eh. Kung di tinulungan to ng Diyos, hindi niya magagawa yun. Hindi na siya makakaligtas sigurado. Pero nakaligtas siya dahil sa Panginoon. And so naniniwala ako na may Diyos na. Because you are lighting the way for others before you, behind you. So may the Lord find you faithful, kapatid, sa iyong sitwasyon that when the time is right, in your kairos moment, God will restore you victoriously, kapatid. Ganun ang plano ng ating Panginoon. And God wants to restore you, kapatid. Have you asked yourself, are we worthy? Are we doing the right thing? How many times are we praying in a day? Or are we even praying in a day? Are we reading the Bible? Are we talking to God? Diba? We're looking for blessings, for answered prayers and all. Pero kailan ka huling nag-pray? Last year? Kailan ka huling tumawag sa Lord? Last decade? Diba? It is high time for us to give our time, to give our effort to the Lord our God. Are we worthy enough to receive God's restoration? Diba? Dapat tignan po natin yun, mga kapatid. Let us remember, kapatid, God is mighty to save. Whatever it is that you're going through in your life, God is mighty to save. He can move mountains because He is more than a Savior to you and to me. He is more than a Savior, kapatid. That is what God wants to do for us, to desire for us, to save us from our very situation, tagapagligtas. Kumbaga, sometimes we feel good pag nagbabasa tayo ng mga superhero stories, di ba? When you watch Avengers, when you watch Justice League, nice, they're saving people, they're saving humanity. But really, there is a superhero for all of us. And there's only one superhero that we need, and that is Jesus Christ. Hindi na tayo tumingin dapat sa mga superhero, kundi sa Lord our God. These are only fiction. This is nice for entertainment. But God is reality. Jesus Christ is reality. You might think that you have lost a lot in this season, in your lifetime right now. And you might think that wala nang hope.
But remember God's plan, God's promises. He's saying today that He will fill your life again. Whatever you have lost, He will refill it. Kumbaga parang sa water container, He will refill it with water again. You will not be thirsty anymore. Yun ang pangako ng ating Panginoon. You have to surrender to the author of salvation, ng ating Panginoon. Sino ba yung author, yung nagtatag, nagpasimula ng kaligtasan? Di ba ang ating Panginoon, when He saved us by dying on the cross, He authored salvation for all of us. So what makes you think, kapatid, na hindi ka kaya ligtas ng Panginoon sa iyong sitwasyon today? You have a situation and you think na wala na pag-asa. But you are not remembering. Binigyan ng Panginoon ng kaligtasan ng buhay na walang hanggan na makarating sa langit balang araw. Then why are you doubting Him that He can always save you from your very situation? Remember, God is a promise keeper. He is a covenant keeper. And if you have any doubts, kapatid, today in your heart, in your life, that God can do it, remember always that He will come and save you still. He will come and save you still. That is His promise. Remind yourself of that, kapatid. No matter what it is that you're going through, kapatid, He will rebuild your life. He will restore your life. For He is Christ, our rebuilder, the Lord of our restoration. Remove all that doubt. Remove all those fears that you have. If He did it before, He will do it again. Because He is the same God today, yesterday, and forever. The same God that we had before, the same God that we'll have today. He restored before, He will restore you again. Magtiwala ka sa ating Panginoon. Yan ang mensahe ng ating Panginoon na buhay. Salamat sa pagkabasa ng Kanyang salita. And kapatid, maybe this is the first time that you're listening to this broadcast. You might not know me. You might not know Ancient Doors Church. And worse, baka hindi mo pakilala ang ating Panginoon sa Kristo. Kapatid, sa buhay na to, we have a destination. Dalawa lamang yan. Physical at spiritual. Sa physical, pagkatapos ng lahat ng bagay sa ating buhay, tayo po ay mamamahinga. Whatever it is that you have gone through in your life, hindi mo matigilan yan. Maybe 100 years from now, ang bawat tao ay namamatay. This is part of life. And we cannot avoid it. Diba? You only do not know when it will happen. But after the physical death, there is also spiritual death. Yun ang bagay na di natin alam kung ano mangyayari sapagkat pag tayo nawala sa mundo na to, we cannot control the spirit. Diba? Katulad din ng panaginip. Can you control your panaginip, your dreams? You cannot control your dreams or your panaginip. But there is a way na makarating ka sa langit imbis na sa impyerno. Kasi dalawa lang yun eh. Impyerno or langit eh. For you to be assured na makarating ka sa heaven one day at hindi sa hell or sa impyerno ay kumukulong lugar, yung sinusunog na lugar. You have to do something. And what is that, kapatid? That is to believe that Jesus Christ rose from the grave after dying on the cross for 3 days. No? Namatay po siya after 3 days. He rose from the grave upang magbigay kaligtasan sa ating lahat. Para tayo tubusin sa ating mga kasalanan, para hindi na tayo pupunta sa impyerno, kundi sa langit balang araw. He became the ultimate sacrifice, the ultimate payment for our sins. Kasi kapatid, lahat tayo nagkasala. At sino man nagkasala ay pupunta sa impyerno. Pero kung ikaw mananampalataya kay Kristo Jesus today, and you receive Him as your Lord, God, and the Savior of your life, at hihingi ka ng tawad sa lahat ng iyong kasalanan, tatanggapin siya ng buong puso, isip at kaluluwa mo today. Then you will receive salvation to be able to go to heaven one day, to be with Him one day. If you want to receive that, kapatid, that assurance, that insurance of life salvation sa ating Panginoon, samahan mo ako manalangin. Let us pray, kapatid. Panginoon, tinatanggap kita sa aking buhay. Tinatanggap kita sa aking buhay. Jesus, Jesus, Ikaw na ang aking Panginoon. Ikaw na ang aking Panginoon. Diyos at tagapagligtas Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. na aking buhay. Patawarin mo ako Patawarin mo ako sa lahat-lahat ng aking kasalanan. sa lahat ng aking mga kasalanan. Tinatanggap kita Tinatanggap kita ng aking buong puso, ng buong puso, isip at kaluluwa. isip at kaluluwa. Ang buhay ko ay sa iyo na. Ang buhay ko ay sa iyo. Salamat Salamat sa buhay na walang hanggan sa buhay na walang hanggan na regalo mo. na regalo mo. Salamat, Salamat makakasama kita makakasama kita sa langit balang araw. sa langit balang araw. Habang nandito ako sa lupa,
habang nandito ako sa lupa. Tulungan mo ako magbago Tulungan mo ako magbago at maging mabuting tao at maging mabuting tao sa pamamagitan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. ng Espiritu Santo. Salamat, Salamat namatay ka namatay ka sa krus ng Kalbaryo sa krus ng Kalbaryo at nabuhay muli at nabuhay muli pagkatapos ng 3 araw. pagkatapos ng 3 araw. Tinatanggap kita Tinatanggap kita sa aking buhay. sa aking buhay. Pag-aari mo na ako. Pag-aari mo na ako. Ito ang aking panalangin Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen, amen at amen. Amen. Amen.